Today is Thursday, 6:45 PM. So, after nitong recording ko, rekta trabaho na kasi may shift ako ng 10 PM. And most likely, maririnig nyo to Friday. And MSN, may sahod na. So, spend wisely. Kapal na mukha magsabi ng spend wisely. Ako tong laging nabubulol. Pero anyway, yun, deserve nyo na mag 2-piece Chicken Joy. So, order kayo niyan. Napansin ko doon sa mga previous episodes natin, napapahaba yung mga mga recordings of bawat episode. Parang nag-start sa around 10 minutes, tapos 25 minutes, tapos biglang nasa 45 na, parang mag 1 hour na. Which is okay lang naman, wala rin namang kaso doon. Pero as much as possible, gusto ko siyang maging bite size lang, no? Iwasan ko na rin siguro yung sobrang daldal. Ewan ko, parang masyadong dumadaldal ako eh. And let me know kung mas na-enjoy nyo yung parang super bite size lang na mga around 20 minutes, ganyan maximum, or 30 minutes. Kasi pag nagwa 1 hour na, parang ano na siya eh, parang podcast na talaga siya na na meron akong co-host or meron akong guest. Hindi ko rin in-expect na ganun. Hindi ko rin in-expect na kaya ko palang dumaldal na mag-isa lang ako. Tapos syempre unedited yon. May konting edit sa umpisa, pero as much as possible lang gusto kong maging raw. So, yun, medyo lilihis tayo ng topic ngayon. Wala akong jump off dito sa gusto kong pag-usapan. Bigla ko lang siyang naisip na gawing topic. Gusto kong pag-usapan yung tattoo. Mga ink natin sa katawan, mga pinatattoo natin, etc. No? Kasi, bata pa lang ako, guys, exposed na ako sa ganito, sa tattoo eh. Kasi yung airpads ko, marami siyang tattoo. Tapos parang tanda ko nung bata ako, kinakwentuhan niya pa ako doon sa mga tattoo niya, kung anong ibig sabihin nun, anong nakadrawing doon, etc. Pero ako, late na ako nagkaroon ng tattoo mismo. Parang nasa 20s na yata ako. Yun yung second time ko na mag-abroad sa Korea. Mga around 2016 yata, kung hindi ako nagkakamali, 2016 or 2015. Pero ikukwento ko sa inyo yon, yung story doon. Bago yun, gusto ko muna mag-shoutout sa 25 Patreon. So, meron na tayong 25 na Patreons. Maraming salamat sa inyo. Gusto kong i-shoutout yung mga executive producers natin. Nag-renew sila for the month of October. Maraming salamat sa inyo, guys. Sila Sands, sila Lance, sila Mark De Vinagracia, si I Am Maku, si Yvette Solivilla ng Ara Ara The Weeb Channel, si Sir Mike Rubio ng Xcore Gamer. Maraming salamat sa inyo, guys, no? Yun. Paano ba umpisahan to? Siguro gusto ko muna magtanong sa inyo. Ginusto nyo rin bang magpatato? Pumasok ba sa isip nyo na, gusto ko magpatato nga ako? And kung pumasok sa isip nyo yun, ano yung pinatato nyo? Ano yung story behind it? Meron bang story yun? Meron bang meaning yung tattoo nyo? Or wala lang, trip nyo lang yung design? Kasi I think that's valid, right? Valid rin naman kung wala, gusto nyo lang magpatato eh, naangasan kayo dun sa design eh. Pero sa kabilang madao kasi, nung nagpatato na ako, mga around 2015, may meaning yun eh. May meaning yung tattoo. Siguro ipa-flash ko na lang yung dito sa screen, kung ano yung, kasi ang hirap i-ganon sa camera, pero eto siya kung nanonood kayo. Eto yung first tattoo ko. Ang hirap kasing i-reverse eh. Yan yung first tattoo ko. Second tattoo ko is etong to be continued na Japanese. Yan. And then, third tattoo ko, etong nasa pulso ko, Perma ni Papa. Explain ko sa inyo isa-isa kung anong meaning nitong mga tattoo ko. Medyo related na naman sa X. Okay. So, mga around 2015, yun nga, nasa Korea ako. Nag-break kami ng ex ko. And then, lumipas muna yan, syempre, yan, moving on stage, etc. And then, eventually, parang gusto ko magpatato. Siyempre, broken-hearted ka eh. Parang ganyan eh. Parang gusto mong, paano ba to? Hindi naman parang masochista in a sense na broken-hearted ka na nga, papatato mo pa yung yung pangyayari na yun or yung event na yun. Ang thought process ko that time is gusto kong commemorate ba yung perfect word doon? Or parang gusto ko lang ng may magpapaalala doon sa bagay na yun.
yung event na yun. Parang remembrance in a sense. Hindi ko rin masyadong ma-explain kung anong pumapasok sa isip ko, pero gusto ko magpatato. Pero hindi ko alam kung ano yung design. Hindi ko alam kung anong i-design ko. Ayaw ko naman yung design ng tattoo na parang on the nose, yung parang super um, obvious kung ano yung meaning nun. Ewan ko, parang gusto ko magpatato na pag nakita mo, okay naman yung design, pero may kukwento ka. Pwede siyang conversation starter. Pwede siyang parang jump off ng isang kwentuhan. So, yun nga, broken-hearted ako that time. Tamang scroll lang sa Facebook. Tapos may nakita ako na parang post. Hindi ko na itong problema, hindi ko na matandaan kung Pinoy yung nag-post noon or parang galing sa isang page. Hindi ko na talaga maalala and hindi ko na rin ma-recover, hindi ko na siya ma-search kahit anong gawin ko. Pero yung nakita ko na design is, yun nga, ipopost ko na lang dito sa video. Panoorin niyo lang yung video guys para magkaroon ng idea. Ano siya, para siyang artwork or fan art na related sa libro na This is How You Lose Her. Yun yung title ng libro. Tapos may fan art na ganito. Yung nasa drawing is, kung nakikita nyo, para siyang floating island. Tapos magkabilang edge, nandun yung lalaki, nandun yung babae. I think yung babae is, hindi ko alam kung sino yung babae lalaki dito. Basta yung isang person is nagbabasa ng libro. Yung isa naman is may telescope. So parang opposite side sila. Tapos merong puno na parang withered, yung parang puno sa fall, yung parang nalagas na yung mga leaves, mga ganyan. And then meron parang background na I think moon to buwan to. So, ganun. And for some reason nag-resonate sa akin yon kasi ang basa ko dun sa tattoo na to, nung una ko siyang nakita is parang they grew apart, right? Parang may iba-iba na silang goal. Nasa isang space pa rin sila. Yun nga yung parang island. Pero they're separated. Merong space na nagsiseparate sa kanila. And they have different goals. Di ba? Parang ito, yung isang shadow dito, isang silhouette dito, may telescope, parang may tinitingnan na iba. Yung isa naman is nagbabasa ng libro. And nag-resonate nga sa akin yun. Gusto ko yun. So, yun yung pinatato ko. Sayang lang hindi ko na talaga mahanap kung sino yung may gawanan. So, kung kilala nyo guys, kung familiar kayo sa fan art na to or sa illustration na to, let me know. So, yan, thank you sa nag-drawing nito. Ngayon, forever na siya dito sa braso ko. Yun yung story. Yun yung story dito sa tattoo ko na to. First tattoo ko. Related siya dun sa breakup namin nung ex ko. And then, eventually, nagkaroon ako ng second tattoo, yung pinakita ko kanina, which is yung to be continued. Nung una, gusto ko lang siyang ipatato kasi nostalgic siya. Ito yung kung batang 90s kayo or hindi ko alam kung meron pa rin hanggang ngayon. Siguro pag nanonood kayo ng anime, ito yung laging lumalabas Pero tanda ko to, lagi ko to nakikita sa Mask Rider Black, kung tama yung memory ko. To be continued. Ang meaning naman nito, pagpasensya na ako guys pero alam ko parang cringy or parang ang corny na. Pero ang meaning nito, to be continued, is gusto ko lang siyang laging tinitignan sa kamay ko. Yan, to be continued. Na parang reminder siya na kung olats ako this day, may susunod pa na araw. May bukas pa. So parang pwede pa ulit ako mag-try para mag-succeed. So, parang walang sukuan, walang game over. To be continued lang palagi. Laging parang meron akong nililook forward na bukas para mas maging better or para sumubok ulit sa mga bagay na ginagawa ko. And yun, yun yung meaning nun, yung tattoo ko dito na to be continued. And after nun, after ko magpatato na itong second na to, may mga lumipas na araw. Kasi lahat ng tattoo ko guys, pinatato ko to nung nasa Korea ako. Mga around 2015, 2016 hanggang 2019. Tapos, 2016, namatay yung airpods ko. Lung cancer, ganyan. Tapos umuwi ako ng Pinas, tapos yun, eventually, yun nga, hindi na rin kinaya. And
isa siya sa mga influence ko dun sa sa tattoo kasi sobrang daming tattoo ni Papa. Siguro magpo-post rin ako ng picture dito kung kaya pa. Pero yun. And ang meron pang meron pang anecdote doon kasi yun nga nung nag-pass away na si Papa. Tapos galing sa morgue tapos yung parang dinala niya siya sa bahay para sa lamay. Nag-iba talaga yung mukha niya. Um, I think normal 'yun o depende dun sa naging sakit ng tao. Basta parang meron pa ring semblance ng mukha ni Papa pero hindi na siya hindi na magawa one is to one eh. Parang kung hindi mo siya kilala or hindi mo siya madalas nakikita, hindi siya yung mukha niya hindi nakarehistro sa utak mo. Hindi mo siya ay, parang si si Boyet to, parang ganyan. Meron pa akong parang ang ginawa ko pa kasi parang nagtataka sila si Boyet ba to, ganyan si ano ba yan, etc. Binuksan ko yung casket, yung kabaong. Yung mismong pagkadating pa lang sa bahay, yung first day na after siyang I think sa morgue, etc. Binuksan ko yung casket and then ang unang pumasok sa isip ko is tignan yung mga tattoo niya. Kasi I can say na parang mga nasa 95% ng tattoo niya ay kabisado ko. Maliban na lang dun sa mga, kung meron man siyang mga nakatago sa private part. Hindi ko na alam yan. Pero dahil nga growing up, lagi ko nakikita yung tattoo niya. Halos kabisado ko yung mga tattoo niya. Meron siyang tattoo na leon na nakatapak sa bungo. Meron siyang geisha. Meron siyang koi. Meron siyang RIP, etc. Basta marami siyang tattoo. And yun yung tinignan ko. Tapos after kong pagbukas nung kabaong and then tinignan ko yung tattoo niya, yun sabi ko, Nay, parang confirm si Papa nga to. Kasi dahil dun sa tattoo niya. So, and from there, after nun, nung lamay, syempre, isang buwan akong nakabakasyon sa Pinas. Uwi na ako ng Korea. Kasi hindi pa tapos yung kontrata ko 2016 yun eh. Ang tapos ng kontrata ko is 2019. Yun. And syempre, broken heart. Parang sabay-sabay. Hindi siya literal na parang nasa isang buwan lang nangyari or sa loob ng isang taon. Pero I can say na pasok pa rin siya dun sa window. Kaya medyo mahirapan rin ako. May hirap ako mag-move on eh. Pag nasaktan ako parang akong broken hearted regardless kung para sa pag-ibig man yan sa family member, sa kaibigan, etc. Matagal yung proseso ko ng healing eh. So nagkasabay-sabay yon, yung parang yung breakup ko, yung heartbroken ako noon, tapos yung namatay si Papa. Tapos nagkaroon pa ng problema sa amo ko sa Koreano doon sa Korea. Parang meron kasi kaming kisoksa na tinatawag. Kisoksa is ang ibig sabihin nun is dorm. Yung dorm na yun is libre yun. Kasama yun sa kontrata. Though hindi siya maganda, lang siya, container lang siya. Wala nga kaming sariling CR. Pag maliligo kami, maglalakad pa kami ng parang mga 5 minutes papunta dun sa CR o sa shower room ng factory. Imagine niyo kung winter guys, super lamig, diba? Tapos maglalakad kayo doon. Super hassle, no? Pero sa kabilang banda, okay lang din, tiniis din namin kasi nakakatipid eh. Malaking tipid yun eh. Pero eventually, parang pinaalis kami doon sa dorm na yun, sa Kisoksa. So, nadagdag siya sa problema ko that time na, kailangan ko maghanap ng matutuluyan, kailangan ko maghanap ng marerentahan, tapos, babawasan ako ng budget. Kasi laki ng renta. Parang ang renta ko yata noon every month, kung tama yung memory ko. Kasi hati kami, parang maliit lang yung kwarto, parang siyang studio type lang. Tapos parang dalawa kami doon nung katrabaho ko. Naghati lang kami, kaya medyo gumaan ng kahit papano. Pero ang total niya yata, kung tama yung memory ko, hindi ko na masyado matandaan, parang 20K yata o 25. Labas pa yung kuryente, labas pa yung gas. Yung gas kasi ginagamit yon para sa boiler. Yung boiler, yun yung syempre, yung pag mainit ka na tubig, kasi kailangan yun guys pag sa Korea, pag 4 seasons, hindi ka makakasurvive kung walang mainit na tubig. Oh my God, ang hirap. Pero anyway, yun nga, hiwalay pa siya. So nagkasabay-sabay yun yung mga olat sa pangyayari. And lastly, etong tattoo ko na to, yung pirma ni Papa. Pinatattoo ko siya nga pagka-uwi ko from Pinas to Korea. Kasi parang, paano ko ba explain to? Wait lang isipin ko
May, may ano eh. Paano ko ba? Ang hirap eh. Guys, trigger warning, no? I think I'm not sure kung mag-agree kayo sa mga nakikinig na meron tattoo. Merong vibe na parang hinahanap mo yung sakit. Yung sakit, yung sakit ng karayom na habang tumutusok sa balat mo. For some reason, meron siyang vibe na nakaka-addict. Yung tunog ng bzz, bzz, bzz. Tapos nararamdaman mo yung bawat tusok ng karayom sa balat mo. Tapos merong tumatatak na tinta. Tapos eventually nagiging pattern siya. Kasi pag nagpapatato ako, tinitingnan ko eh. Talagang tinitingnan ko, nakatitig ako ng ganyan. Tapos yun. Hindi naman ako masokista, I think. Pero, ewan ko, na-enjoy ko yun. Na-enjoy ko yung time na yung pagtato na. Actually, gusto ko nga ulit magpatato eh. Pag nagkaroon ako ng budget, gusto ko magpatato sa right side ko naman yung sa I Want to Live ni Robin sa One Piece, yung scene na yun. Pero, wala pang budget eh. Pero anyway, so yun nga. I think yun yung reason ko. Maliban dun sa gusto ko siyang parang quote-unquote ma-immortalize sa balat ko, meron siyang meaning, meron siyang kwento, etc. Na-enjoy ko rin yung proseso. I'll be honest, yun, sige, aminin ko. Na-enjoy ko rin yung proseso. And I think may mga kaibigan din ako or may mga tropa rin na talagang hahanap-hanapin o hinahanap-hanap na nila yung tusok ng karayom. And hindi ko alam kung merong science behind it or parang kung may wiring sa utak namin na mali kung bakit hinahanap-hanap yung sakit. Pero, yun, naramdaman ko yun, yung that time Kasi ngayon hindi ko naman siya hinahanap-hanap eh. Gusto ko pa rin, pero hindi yung, sige nga patato ako, hindi na ganun eh. Pero that time, yun, hinahanap-hanap ko yung sakit. And yun nga, nagpatato ako. Yung last na tattoo ko, itong pangatlo, is pirma to ni Papa. And hindi masyadong makita eh. Pero, ang ibig sabihin naman, ang kwento naman dito sa pirma ni Papa, kasi ibabalik ko kayo doon sa sa elementary ako. Sa Isaac pa ako nagtatrabaho puta. Sa Isaac pa ako neto nag-aaral sa Isaac Lopez Elementary School. Integrated na siya ngayon sa may Vergara, Mandaluyong. Hindi ko na maalala kung anong grade, pero parang may subject na yung tuturuan ka na magpirma. Pero, nga, parang mali na yung memory ko. Hindi ko alam kung sa Santo Niño na yun. Pero anyway, regardless. Kasi mayroong subject na tinuturuan na kami ng pirma. Kailangan nyo nang gumawa ng sarili nyong pirma. Tapos ang unang turo pa nga, cursive. Tapos kadalasan, ang default is yung first letter ng pangalan mo, tapos yung apelido mo, tapos biglang parang cursive pa ganyan. And yun, eventually, yun din yung naging pirma ko. Ang pahan nga ng pirma ko eh. Parang J tayag lang. Hindi yung katulad ng iba na super artistic pa ng mga malulupitan eh. Parang ganyan. So, yun yung naalala ko. And then, nagkaroon kami ng conversation ni Papa na, Papa, paano bang gumawa ng pirma? Ganyan. Kinuwento niya, kasi si Papa ang daming version ng pirma niya. Pero anyway, ang sabi niya lang is, kailangan syempre unique sa'yo and kaya mong ulit-ulitin, etc. Parang identifiable na sa'yo yun. Pwede namang pangalan mo, tapos initials mo, anything goes, ganyan. Tapos tinanong ko siya, anong ibig sabihin ng pirma mo? Ito yung pirma niya. Di yata nakikita sa camera eh. Ayan o. Ayan. Tinanong ko siya, guys. Sabi niya, yung pirma niya, walang literal na meaning to. Literal, wala siyang meaning, hindi siya word. Hindi siya tawag dito, yung readable. Wala kang mababasa na word dito or pangalan or initials. Wala siyang literal na ibig sabihin, yung pagkakasulat niya. Basta, yung pirma ko, 14 strokes yan. Yung sabi niya. Makikita niyo ulit, pakita ko sa inyo. 14 strokes yan. Ibig sabihin niya, 14 strokes, habang sinusulat niya yung pirma niya, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Tas siyempre bata pa ako, hindi ko pa masyadong na-gets yun. Sabi ko, bakit anong meron sa 14? Sabi niya, 14 birthday ko, November 14, anniversary namin ng mama mo, 14, I think March 14 yun, kung tama yung memory, March or February 14, hindi ko na masyadong maalala, pero 14. And birthday mo, May 14. Yun yung ibig sabihin nun, nak, sabi niya. Galing lang. Putang ina. May mga ganung pakulo pa si AirPods nung time na yun. Yun. Yun lang. Yun lang. Gusto kong ikwento tungkol sa tattoo. Tapos eventually gusto ko magpa-tattoo ulit talaga. Yun yung nabanggit ko kanina yung kay Robin, yung I Want to Live sa One Piece. Kasi super favorite ko yung scene na yun. Gusto ko yun. And kayo din guys, kung meron ba kayong tattoo or nagpaplano ba kayong magpa-tattoo? Comment naman kayo. Anong gusto yung design? Anong story behind it? Kung meron man. Bakit yun yung gusto yung design na ipatato? And kung meron na kayong tattoo mismo, I would appreciate kung pwede nyo akong sendan ng picture sa The Game Sulog Show page or sa Instagram. Pwede naman din. Gusto kong makita. And kwento nyo kung anong ibig sabihin ng tattoo nyo. Anong meaning nun. Anong story behind it. Super curious ako. So, yun. Dito ko na tatapusin guys, mabilis lang na episode niya, bite size lang, try natin bite size lang na length. So, gusto lang mag-shoutout ulit at magpasalamat sa ating 25 Patreons at sa ating mga executive producers, sila Sans, sila Lance, sila Mike Rubio ng Xcore Gamer, si Mark Divina Gracia, si Yvette Solivilla ng Ara Ara The Weeb Channel. May nakalimutan ba ako? 6 yun alam ko 6 yun si Sans, si Lance, si Mark, yun, si Maku. Si San, si Lance, si I Am Maku, si Mark Divina Gracia, si Mike Rubio ng Xcore Gamer, tsaka si Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel. So, yan, maraming salamat sa inyo guys. And kayo din sa lahat ng nakikinig, kung gusto nyong supportahan yung The Game Silog Show, itong content na ginagawa ko, head over to patreon.com/thegamesilog show. So, yun, dito ko natatapusin yung episode guys. Next Friday ulit.